Pumutok na nga yung ano be. Nilakad ko ng nilakad, be. Hindi pwede na tayo. At this moment, andito ako sa bathtub. Nakaupo ako sa mainit na water. Kasi feeling ko puputok na ang aking pigsa. O, diba? Puputok na lang yung pigsa ko, be. Nagvo-vlog pa tayo for today's video. Ganun. Anong feeling ng may pigsa? Siyempre, be, masakit yun, be. Pero dahil sa pressure ng hot water, like yung kaya lang talaga ng balat mo, nakakatulong siya para mawala yung pain. So, yeah, hindi ako nagbibiro dahil nagkapigsa nga ako, mga sister. And comment down below kung naranasan nyo na rin magkapigsa at kung gaano siya kasakit. So, everyday, ito yung ginagawa ko, ang umupo sa bathtub na may mainit na tubig para huminog ang pigsa ko at mawala na siya dahil masyakit talaga siya, hindi siya biro. So, first time kong magkapigsa dito sa United States of America. First time. Sa Pinas, nagkapigsa siguro ako. Di pa. Never pa ako nagkapigsa sa Pinas. Dahil wala akong naaalala. Wala akong maalala na nagkapigsa na ako sa Pinas. Ayon sa aking nare-remember. Ito yung first time talaga. Ayon kay Dr. Google, kapag nagkapigsa kayo, ibabad nyo siya sa hot water na kaya lang ng inyong balat. And naglagay din ako dito ng salt. Epsom salt. Pero yung akin, ancient mineral bath plate. Pwede na yun. Salt na rin yun din. Dahil naubusan na ako ng Epsom salt. So, yun yung nilalagay ko sa water. Alam mo yung feeling na gusto mo na talagang pisatin yung pigsa mo. Pero masyakit siya. At this moment, mga kasister, nanginginig talaga yung katawan ko. Bukod sa nakakaramdam ako ng pain, nakakaramdam din ako ng kotoy ng tiyan. Hindi, nagugutom na talaga ako, mga kasister. The time here is alas 10 ng umaga. Maliligo sana ako, mga be. Pero, sabi ko, syakit. Ba't masyakit? So, yun. I end up sitting here in the bathtub with the hot water and the salt. Wala lang, na-share ko lang, be. Just in case may mga pigsa din kayo, be, babad nyo sa tubig na may asin, bay. Kain po tayo. Kanina, after ko sa bath, grabe ang panginginig ng katawan ko. So, habang nagluluto ako nitong gulay, ay, nagluto pala ako ng gulay kasi ano lang yan, guys, parang nilagang gulay na nilagyan mo ng asin o kaya patis, ganun. Basta ganun lang siyang luto. Habang nagluluto ko kanina, nginig yung katawan ko talaga sa gutom. Naghanap ako ng mga kain doon sa aming pantry. May nakita kong chip. Habang nagsusubo ko, as in yung panginginig ko, be. Ang hirap ng sitwasyon na ganito. Yung may nararamdaman kang di maganda, pero no choice ka. Kailangan mo magluto ng sarili mong pagkain. So, kumain ako ng chip. Ayun, nahimasmasan ako binang panginginig ng katawan ko. Hanggang sa ito, naluto din finally yung aking mga nilagang gulay. Sarap. Ayaw ko magsabi sa asawa ko na hindi maganda yung pakiramdam ko ngayon. Baka kasi mag-alala siya sa akin, tapos umuwi. Kaya okay na ako, mga sis. Buti na lang talaga kahapon. Okay pa yung pakiramdam ko kahapon. Hindi pa ako masyadong hirap magkilos. Tinapos ko na talaga yung mga plantsahin ko. Like, plinansya ko na siya lahat kahapon. Just in case, you know. Alam mo tong ulam ko, kinamatisan yan, be, na may sibuyas na may luya, na halo-halong mga gulay. Alam mo yung pagluto ng kinamatisang isda. Pero ito, kinamatisang gulay lang. Ayan, mayroong bok choy. Naglahok ako ng isang piraso para naman may dahon yung aking gulay. Finally, nahimasmasan na rin yung aking panginginig. Thank you, Lord. So, ayan mga sister, naligo ako for today's video dahil talagang hindi ko na kaya. Hindi ako nag-conditioner today. Medyo maganit yung buhok ko, mga ka-sisters. In shampoo lang ginamit natin. Pero medyo nanginginig pa ako na very, very light. Lagay lang ako nitong lip tint na gamit natin. Magic lipstick to, guys. Kapag nilagay mo siya sa lips mo, tinan mo, looking natural lang, diba? Sa mga nagsasabi nga pala na itigil ko na yung mga skincare ko, well, matagal ko na po siyang tinigil. At sabon lang pong ginagamit ko sa Tesla ko this time. And then, yung Alba na sunscreen kasi dun ako hiyang. Tapos tinigil ko na yung mga skincare ko, mga be. So mga be, ito yung ginagamit kong hair dryer para sa aking buhok. Tapos para hindi ka na magplancha ng buhok mo, ganito lang yung ginagawa ko, be. Bakit walang buhay to, be? Kaya naman pala, be, walang buhay. Hindi nakasaksak. Edi wow siya. Ayan naman pala. Saan ka pa dyan, ve? Hair dryer lang. Straight na straight ng buhok mo, ve. Ganda ng hair natin, be. Ganda talaga ako dito, be. Chicken adobo.
itlog. Lalagay ko yan sa aking chicken adobo dahil for today's video, nagluto tayo guys ng chicken adobo. Isang araw ko pa ito kinikrave pero ngayon ko lang naisipang iluto. Kailangan natin magluto ng rice dahil ito na lang ang rice natin. Very kaonte. Diba? Ang ganda ng OOTD natin for today's video. Ang oras na dito, may lang na dito na yung si David. Luto ako ng isang takalpa. Because rice is life. Hindi pwede wala tayong kanin at mabibitin tayo sa ating nilutong ulam. Charot. Bilis ko maghugas, diba? Of rice lang. Yung itlog natin na nilaga. Para hindi ma-overcook. So, ini ang ating mga itlog. Tatlong peraso. Lagyan natin itong itlog sa ating chicken adobo. Yan na siya ba? Balang araw, namaneha ko ba? Bip, bip, bip. So mga ka-sister, I'm back again. So ayun na nga mga bino, kanina sobrang nasa pain talaga ang lola nyo. Pero di ba nga naalala nyo, nasa bathtub ako kanina, like 30 minutes akong umupo dun be. Mutok na nga yung ano be, yun, yung pigsa ko. Sino na nagkapigsa dito? For sure alam nyo kung ano yung feeling na pumutok yung pigsa mo, tapos ang sakit. Ang tindi ng sakit, super, like masakit, gano'n. Mapapasigaw ka talaga ng tayo na yan. And then, edi pumutok na no. Nilakad ko ng nilakad, naglinis ako na naglinis dito sa bahay. Nag-vacuum ako, naghugas, nagtupi, naglaba. Lahat na ginawa ko, Kahit na iika-ika ako sa sakit, ganun pinilit ko talaga. Tapos, edi na mahinga ako ng very, very light after ko maglinis. Tapos netong hapon, bumangon na naman ako kasi magluluto na ng dinner ni David. And yun nga yung nagluto ko ng chicken adobo. Tapos, parang feeling ko, bakit wala akong nararamdamang pain na? Like, ngayon pa sayo-sayo ako ng ganito dito, pero hindi ko na nararamdaman yung sakit. Yung sakit na naramdaman ko na sobrang sakit kanina nung pumutok, hindi na ganun, Ngayon, wala na siyang feeling, di na siya masakit. So yun lang, na-share ko lang sa inyo, kaya ang sekreto kapag may pigsa pala kayo, part na very sensitibo, like dito sa baba, ibabad nyo lang siya sa hot water na merong Epsom salt. Every once a day, 2 to 3 times kayong magbabad sa bathtub na may hot water. Yun lang talaga, Tapos inom lang kayo ng medicine na Advil for the pain, ganon. Para malabanan nyo yung pain, basta yun na yun. Wala lang na-share ko lang dahil yun yung na-experience ko bilang may isang pigsa, ganon, bye. Hindi ko na sasabihin ko saan tumubo yung pigsa ko, Secret ko na yun, Basta dyan, down there, somewhere, everywhere, bye.